Let us start with day 4. So, sa previous days, ang pinag-uusapan natin ay letter B, broad market view, letter E, economics, and letter A, analysis of experts. So, ang ginagawa ko noong tinuturuan ko is, okay, let's start with how to classify our currencies into risk on and risk off. So, letter B yan. With letter B, nadidistinguish na natin anong category si currencies sa week na to. Are they risk on or risk off? Kung risk on, ito yung itatrade natin. Kung risk off, ito yung natatrade natin. Economics naman, nagbibigay ng ranking within the week. Sino sa week na to ang pinakamalakas based on yung mga economic data na ipapakita within the week? Okay? Si letter A naman, tama ba yung analysis natin sa, or aligned ba yung analysis natin sa may uh, experts or not? Titignan natin kung tama yung demand na tinitignan natin using the COT report. So today, pupunta tayo sa letter T, o technical analysis. Coach, hindi ba yan na yung mate formula? Okay, ito yun. Meron akong ipapakitang strategy called the bank rider strategy which pwede natin i-incorporate sa mate. Okay? Yung mate formula, ano yun? Standard na yan. Yung maganda kasi sa mate formula ay very customizable siya. Okay? Yung mate formula is, ano nga ba yung mate formula? Di ba? Market trend, area of value, uh, timing or trigger of entry, and then exit strategy. Okay? Yung kagandahan kasi sa mate is pwede mong dagdagan ng kung ano-ano na bagay sa'yo. For example, sa timing, pwede mong dagdagan ng stochastic. Diba? Or doon sa area of value, pwede nyong dagdagan ng Fibonacci or whatever. Yung kagandahan ng mate is it's flexible. So, there is one strategy na pwede natin dagdagan sa mate formula in order to spot kung paano mag-trade ang mga bangko and hedge fund, which is yung tinawagan ko kasi astig yung pangalan, no? The bank rider strategy, which is part of technical analysis or mate formula. Okay? So, ito yung papag-aralan natin sa day 4. How to spot when the banks will wipe out your account and how to prevent it. So, basically, kailan nagse-set ng traps yung mga banks, how to spot them, how to prevent them, and how to take advantage pa. Okay? So, dalawa lang yung topics natin for tonight, kaya medyo short siya, pero puro example yung ibibigay ko. So, first is called the stop hunt, and second is bank rider strategy, which is yung strategy na mismo. Okay? So, yun. Let's start with the stop hunt. Okay. Topic 4.1, stop hunt. What is a stop hunt? A stop hunt is where banks tempt you to enter a certain position, then pushes price the other way. So, may mga times naman tayo lahat naman tayo, pumapasok sa isang certain position o confident tayo kasi sinabi ng technical analysis, mag-buy ako. Bigla na lang pag-buy mo, bigla na magdadrop ang price. That happens kasi paminsan may mga traps na isa-set yung mga bangko. Okay, parang, uy, sige, alam ko magbabay si retail trader. So, sige, hayaan ko muna mag-buy. Hayaan ko muna na tataas yung price. Daming bibili. Tapos, pagbili ni retail trader, magse-sell si bank. So, boom, talo kayo. Parang ganyan. Okay? So, yun yung example given, di ba? You buy a breakout and price suddenly continues downward. So, yan yung way na parang itatrap ka ng bank. Parang, uy, mag-buy kayo dito, and then pag buy nyo, boom, baba. So, that happens a lot. Kasi yung bangko madaming pera. So, kaya nilang kontrolin yung market in that way. So, yung mangyari, kung di kayo nag-TAT, di kayo nag-TMT, pasok lang kayo through University of YouTube, hindi nyo alam may ganyan. 'Di ba? Kasi syempre, hindi naman sabihin ng bangko yun sa'yo eh. Malalaman mo lang na may ganitong phenomenon if, syempre, nakipag-usap kayo sa kaibigan nyo na hedge fund trader or bank trader, yung mga ganyan. Paminsan may mga iba sa YouTube pero hindi naman i-explain talaga. Okay? So part of yung TAT is i-explain ko talaga kung paano ito nag-work. Okay? Yung stop hunt na to. And disclaimer,
if nakakita kayo ng false breakout, I think madami sa inyo ang naka-experience ng false breakout. Yung mga ascending triangle, breakout, bigla na lang magre-reverse. Yan usually ang stop hunt. Okay, explain ko more in a bit pag na-illustrate ko. Okay? So, why does a stop hunt occur? Bakit nga ba nila ginagawa yan? Natrepan ka lang i-bully? Hindi. Kito kasi yan. Banks need liquidity in the market to trade big orders. So kayo kasi, tayo, retail traders, hindi naman tayo nagte-trade ng sobrang laki katulad ng banks. Isipin mo lang yung mga bangko ay nagte-trade ng billions of dollars. Okay? Not necessarily in one position, pero in millions of dollars nila, tinetrade nila. Okay? Ngayon, kailangan muna may liquidity sa loob ng forex market bago nila i-place yung $1 million trade nila. Okay? Kasi kung nag-try sila mag-place ng $1 million trade sa forex market, tapos wala palang pera or walang laman na pera sa loob ng forex market, magiging invalid lang yung order nila. Sasabihin na forex market, it's too big. Walang masyadong pera sa loob. Okay? So, yung mangyayari dyan ay parang isa-stop hunt nila or i-hunt nila yung mga retail traders, i-tempt nila ang retail traders na pumasok ng certain position. So, yun, papasok, kunyari, buy. And then, yung mangyayari, yung bangko ay mag-sell. Okay? Magti-trigger sila ng sell. And then may malaking bearish candle, 'di ba? Yung mangyayari, madaming makakita ng bearish candle and then matatakot sila. Then magpa-panic sell sila. And once nag-panic sell yung mga tao, malamang sa malamang natalo na sila. Okay? And once natalo ang yung mga retail traders, yung mga talo nila ay pupunta sa forex market as liquidity. Okay? And then when that happens, syempre naman yung mga bangko kakainin lang nila yung talo nyo. Talo nyo. Okay? So, to summarize it, they will make you lose so that there is enough money inside the forex market for them to swipe. Okay? So, ganyan nag-work yan. Sige, visualization. Yan, baka mahirap i-visualize to eh. So, kailangan i-explain natin. Okay? One thing to understand kasi dito sa forex market is meron tayong exchange, 'di ba? Foreign exchange. The market or the forex market is an exchange of currencies. Okay? So let's say GBP, GU, tawag ko diyan GU, GBP USD. Okay? Sa loob ng forex market na GU, kailangan, for every buy order, kailangan kasi may magse-sell. Okay? Parang ganyan. And then kung may magse-sell, kailangan may magbabay. So madaming ganyan. Okay? So ang tanong kasi, what if a hedge fund trader or a bank trader, and tawagan natin B, yung mga big players, gusto nila mag-buy ng GU. Okay? Gusto nila mag-place ng buy ng GU for $100M. Okay. Gusto nila mag-place ng buy. O, 'di ba? Laki, no? Kaya nila 'yan. Okay? Pero what if there are no sellers? Walang sellers ng 100M. Okay? Walang sellers eh. Paano sila makaka-place ng 100M na buy kung walang magbebenta? Okay? So, ang gagawin ni bank, okay? Gagawin ni bank. Oh, kailangan i-tempt nila ang mga retail traders na mag-sell. Okay? Kailangan nila i-tempt ng mga retail traders mag-sell para makabuy sila. In other words, once mag-sell ang mga retail traders, magbabay agad si banks ng ganitong kalaking amount para matalo to. And then, kung natalo to, pupunta yung talo nila doon kay bank. Okay? Parang ganyan siya. Right?
So yun, isa pang visualization, yung medyo practical naman, yung medyo siguro nangyari na yun sa inyo. Okay? Right. So here is an example. Puwing, ito. Chart, ito. Wala lang, graph lang to. Okay. So this is a chart. Let's say ano to, si GU to, GBP/USD. Oh. For those na usually nagte-trade ng chart pattern, yan. Pwede natin sabihin na this is an ascending triangle. Okay? Yan, 'di ba ganyan? So dito sa rules natin sa ascending triangle kasi, 'di ba, kapag TMT ka, kapag TMT ka, ang tinuturuan natin na approach dito, 'di ba, is kapag na-breakout, antayin mo yung retracement and then you buy. Pag nakabalik na siya sa sa baseline dito. Okay, yan yung safest way to trade a breakout from something like an ascending triangle, 'di ba? Meron kasing reason diyan. Okay? Ito kasi yung thing. Kapag hindi ka nag-TMT, ayan, tapos hindi ka namin na hindi ka namin naturuan. Okay, kung regular trader ka na natuto ng trading sa may University of YouTube, most likely pag na-breakout to, magbabay ka. Okay, magbabay ka dito. Magbabay ka dito, buy. Paminsan, kapag umaakyat pa to, may mga nagbabay pa kahit sobrang layo na. Okay. Right? Okay naman yan. The only problem there is that pwede kang matarget ng bangko. Okay? Paminsan yung mga bangko kasi yung bangko mismo yung gumagawa ng mga pattern na to. Okay? In order to trap you into making a position. Okay? So sa utak ng bangko, uy, gawa tayo ng sending triangle. Right? So generally kasi ang retail traders ay FOMO. Okay? So yung gagawin nila kapag paminsan ayun, kapag na-breakout to, most likely madaming magbabay dito sa breakout. Hindi sila mag-aantay ng retracement which we teach, 'di ba? Babay sila dito and then saan usually ang stop loss? Yung stop loss usually ay ilalagay dito sa baseline ng ascending triangle. Paminsan sa baba. Okay? Pero usually tight yung stop loss kasi usually ang retail traders may fear of losing. 'Di ba? So, imagine nyo na lang yung orange na to, yan yung SL. Okay? Yan. SL yan. Okay? Yan. So madaming nag-buy at this position. Okay, dito sa blue, madaming nag-buy. Okay, so madaming retail traders ang nag-buy. Okay? So yung mangyayari, akit yung price. Natutuwa ang mga retail traders kasi nagpa-profit sila. So may mga ibang FOMO bumibili pa at higher prices. And then syempre napupush nila yung price higher and then higher and then higher. Okay? So yung mga bangko, meron kasi silang enough money in order to move the market downwards kung gusto nila. Okay? So yung nangyari dyan, sabi ng bangko, madaming nag-buy na, daming nag-buy. Sige nga, mag-sell tayo. Boom! So isipin mo lang, ilang retail traders ang nag-stop loss dito. Madami yan. Okay? And another thing, ilang retail traders ang hindi naglalagay ng stop loss. Yan, madami din yan. So isipin mo, kahit umabot na yung price dito, may mga iba nag-hold pa rin ng position. Okay? Parang hindi, magdadasal na lang ako na aakit yan. Okay? Pero obviously, never naman aakit ulit yan. 'Di ba? Like sinabi ni Coach Job, once nagdadasal ka na, alam mo na dapat mag-exit ka na. Okay? So yun. May mga iba magpa-panic sell dito.
So panic sell, panic sell, panic sell. So etong buong move na to, okay, isipin mo, let's say, nasa H4 to, so malalaki din yan. Yung buong move na to, kung saan madaming retail traders ang natalo, yan ang panalo ng big players or yung mga bangko. Okay? And that's normal kasi yung ginagawa lang naman ng mga bangko ay nagte-take advantage sila sa emotional decisions ng mga traders. So, fair game siya. Yung mga traders naman yung nag-decide na gumawa ng ganyang klaseng emotional trades. So, yung mga banks, they'll take advantage. Okay? Yan. The closest thing na nakikita ko dito na madaling intindihin is yung Bitcoin. Okay? If naalala nyo, parati nagtitweet si Elon Musk. Okay? So, yun. Bigay ako ng isa pang example or visualization para maintindihan nyo. Kunyari, ito yung price ni Bitcoin. Yan. Oh. Nag-tweet si Elon Musk. Ayan, nag-tweet siya. Kunyari, dito kasi, most likely nakabuy siya dito. Yan. Nakabuy siya dito. Nag-tweet si Elon Musk, uy, feel ko okay ang Bitcoin. So, madaming nag-FOMO, nakiride sa kanya. Yan. So, ang ginawa niya is, tinempt niya yung mga retail traders na bumili. And madaming ang bumili. So, therefore, umakyat ang prices. Kasi madaming gustong pumasok. Okay, FOMO eh. So, there is a demand for higher prices. So, kahit gaano ka taas yung Bitcoin na price, willing pa rin yung tao bumili kasi may FOMO. Alright? And then bigla dito sa peak, may mga bumipili pa. Sabi ni Elon Musk bigla, ay, masyadong overvalued yung yung Bitcoin na. Tweet lang yan ha, isang tweet lang. Sa isang tweet, madaming nag-pull out at a loss. Yan. Sino yung panalo? Si Elon Musk kasi na umakyat to, nakatipi na siya. And then nung bumaba ulit yung price, pwede siya mag-enter ulit. Yan. So yung mga tweet na yan na sinasabi ni Elon Musk, paminsan huwag kayo maniwala kasi naglalaro lang siya. Just like in the same way ginagawa ng bangko sa Forex. Okay? Paminsan yung mga chart patterns na nakikita nyo, trap yan. Okay? Paminsan trap din yan. Like yung mga, let's say, head and shoulders. Ganyan. 'Di ba ang consensus natin or yung tinuturuan natin sa FXLA before, ngayon TMT na siya, kapag TMT ka na basic, is antayin mo ma-breakout to and mag-retrace. And then safe move yan. Okay? Pero ano usually yung ginagawa ng mga retail traders? Siyempre, ito yung ginagawa nila. Dito pa lang, trade na sila sa breakout. And when they do that, boom, yan. Nangyayari yan. So, lahat ng mga talo na yan, panalo yan ng bangko. Okay? So, coach, lahat ba ng chart pattern ay trap? Hindi. May mga ibang chart pattern naman kasi talagang nasusundan. Okay? So, let's say may nakita kang head and shoulders, may mga iba naman na talagang sinusundan niya yung general rule natin ng chart pattern. Pero may mga iba din na hindi. Okay, may mga iba din na hindi sinusundan ang chart pattern. Parang onting breakout tapos biglang aakyat. Okay? So it really depends. Hindi natin masabi kung kailan magkakaroon ng trap. Okay? Ang pwede natin sabihin or i-determine through the bank rider strategy is yung mga areas sa chart wherein for sure pwedeng pumasok kasi doon papasok yung mga bangko. So, i-avoid na natin yung mga areas na may trap kasi papasok tayo kung saan papasok yung bangko. Hindi tayo papasok kung saan papasok ang retail trader. Kasi bakit? According to yung last lesson natin, 90% of retail traders are wrong. So, wag tayo sumunod dyan.
sumunod tayo sa expert traders. And alamin natin kung ano ang ginagawa nila. Okay, that's why meron tayong TAT kasi gusto natin alamin kung ano yung ginagawa ng expert traders tapos iti-tailgate natin sila. Okay? So yan yung visualization ng ng uh, ng stop hunting. And yun, like sinabi ni Coach Jello, panic buying sa Bitcoin dahil sa FOMO, yun. Panic buying, tapos biglang isang bearish candle, panic selling naman. Yan. So yung mga bumili sa top, talo lahat yan. Especially dun sa big drop ng Bitcoin, which happened very recently. Yun. Siguro papakita ko rin yan mamaya, pero later na yan sa example. Yan. So when do stop hunts occur? Possible breakout scenarios. Like I said just now, yung mga breakout trade, hindi naman parating trap yan. Okay? Hindi naman parating stop hunt yan. Pero yan usually ang tinitignan ng mga bangko kasi alam nila kung ano yung mindset ng tao. And what's worse is that nangyayari to usually sa lower time frame. Kasi madaming noise ang lower time frame. Okay? So, if nag-trade ka ng lower time frame, let's say H1 or M30, without looking at W1 or D1, then hindi mo alam kung ano yung tinitignan ng mga bangko. Hindi mo alam yung time frame na tinitignan ng mga bangko. And pwedeng matrap ka. Okay? That's why yung mga newbie traders, usually tinitignan nila M30, M15, ayun, H1, M1, M5, ganyan. Pero hindi nila nire-reference yung W1, yung D1, H4. Ayan, for sure, kakainin sila ng bangko. Ayan, one way or another. Okay? Baka sa first few magiging swerte, pero hindi permanent ang luck. So wag tayo mag-depend sa luck. Mag-depend dapat tayo sa skill. Okay? And besides, sustainability yung hinahabol natin sa trading hindi yung isang big trade or hindi yung isang chamba. Okay? Walang chamba-chamba sa forex. Sometimes lang 'yan. Right? So 'yun. Kaya very important din. Kaya yung start ng TAT, parati kong sinasabi, reference nyo ang W1, D1 kasi yun yung tinitignan ng mga experts. So dapat, titignan natin yung forex market from their eyes. Tapos pasok tayo sa H4 and H1. Parang ganyan. Alright? So yun. How do I stop being hunted? Ako personally, the first thing na ginagawa ko is pag nagsaspot ako ng area of value, hindi ko siya iniisip as lines. Okay? Never ko siya iniisip as lines kasi yan yung first mistake ng mga newbies. Let's say may reverse head and shoulders naman para iba. Okay? 'Di ba ang neckline niyan can be considered a resistance technically. Okay? So kung line to, pwede natin to i-consider as a breakout, 'di ba? Madaming pumapasok sa breakout. Pero if we consider this as a zone, technically hindi pa yan breakout. Okay? So, if it does not break out, hindi siya valid na head and shoulders pattern. 'Di ba? That's why kailangan i-treat to as a zone. So, that's the first thing na ginagawa ko para hindi ako ma-stop out. Naghahanap ako ng zone. Lahat ng support and resistance areas ko ay zone. Okay? Hindi lang line. So, paminsan, gumagamit ako ng rectangle. Okay? Another one, I do not simply enter unless there is confirmation. Paano tayo magkakaroon ng confirmation candle sa breakout? Medyo mahirap. Paminsan may mga, let's say, may mga hammer, ganyan, engulfing sa breakout na trade. Like this one, pwede naman tayo magkaroon ng engulfing. Ayan, shade ko to. The problem here is, kapag hindi siya nag-retrace, let's say nag-trade ka dito, edi ang layo or sobrang laki na yung possible stop loss mo,
dito. Kasi kapag maglalagay tayo ng stop loss, 'di ba? One of the best places to put a stop loss is under the support. So, isipin mo lang, kapag nag-trade ka ng breakout, parang hindi sulit. Ang laki ng magiging stop loss mo. Ganito kalaki. 'Di ba? Unlike if nag-trade ka ng ganito, if yung approach mo ay antay ka muna ng retracement back into the neckline, which can also be considered as support, tapos mag-antay ka ng candlestick pattern here, like for example, hammer, ganyan. Eh di mas sulit, di ba? Parang mas sulit ang SL mo, mas maliit. Kung sakaling natalo ka, maliit lang yung SL mo. Okay? So yun. Yun yung third rule ko. I do not trade breakouts, only retracements. Generally. Okay? Kung mag-trade ako ng breakout, baka isang candle lang or baka scalp lang tapos tanggal agad. Okay? And syempre, I use the bank rider strategy, which tuturuan ko in a while. Okay? That is how I avoid being stop hunted